Breaking news mga kababayan, nako po, eto ng pasabog ni Senador Marcoleta. Ilalampaso itong si Ping Lacson na walang ginawa kundi siraan si Orly Gutesa. Ito pala ang dahilan bakit gusto nilang mawala, gusto nilang ipatumba itong si Orly Gutesa sa pamamagitan ng pagsira ng pagkatao. Kaya pala, kung ano-anong mga kaso, kung ano-anong mga ini-issue na sugpina, ito palang si Orly Gutesa mga kababayan, ayon kay Senador Marcoleta, the most credible witness sa kasaysayan ng kaso. Kaya pala ayaw nila, tuloy-tuloy ang kanilang pagsira, dinidiscredit ang pagkatao ng isang sundalo na Marines. Kasi nga mga kababayan, si Orly Gutesa ang kaisa-isang pinakamalapit, pinaka-honest, pinaka-malupit na witness na dala ni Marcoleta. So ngayon mga kababayan, itong mga trolls, mga media, nakakampi ng mga kawatan, kakampi ng mga buhaya na magnanakaw ng kalabaw. Ngayon po, babalatan po ni Marcoleta itong si Ping Lacson. Bakit? Importante itong si Marines Orly Gutesa sa ikalulutas ng kaso kung sino talaga ang tunay na magnanakaw ng kalabaw. Kaya pala sinisiraan ni Boy Tago ito, mga kababayan. Kaya pala si Ping Lacson, takot na kumanta itong si Orly Gutesa. Kasi nga po mga kababayan, alam nila na merong makukulong, merong masasampahan ng kaso. Kaya nila sinisiraan ito kasama ni Marcoleta at ni Mike Defensor na kung ano-anong mga sinasabi nila. So ngayon mga kababayan, eto na si Senador Marcoleta. Nako mga kababayan, makakaharap si Orly Gutesa sa Net25. Totoo ba ito? Panoorin natin mga kababayan kung totoo. Nako mga kababayan, babalatan ng buhay itong si Ping Lacson na batibot ang utak. Batibot. Walang alam eh. Kay batibot, bot ito eh. Kita nyo naman ang ginagawa mga kababayan. Imbes na hulihin yung nagnakaw ng kalabaw, ang hinuli yung nagsumbong na merong magnanakaw ng kalabaw. Saan ka nakakita ng ganitong senador? O Lacson, ano ka ba talaga? Sa bayan ka ba talaga? O protector ka ng magnanakaw ng kalabaw? Yan ang sinasabi ni Alvin TV ng Ilocos Sur. Meron ba nun? Mga kababayan, ito na. Senador Marcoleta, ito na ang pasabog ngayong Sabado. Nako po, ilalampaso talaga itong si Ping Lacson na galing-galingan na wala namang alam. Na alam natin na merong pinagtatakpan. Yan ang sabi ni Jan Bosabos ng Tarlac City. Grabe ang mga komento. Ito na po. Magkakaroon ng distrust ang mga tao sa kanyang pamahalaan. Wala nang maniniwala eh. Hindi mo napanagot eh. Nakaligtas yung dapat managot, pero more than that, hindi nakaligtas ang bayan doon sa ustisya na kanyang hinahanap. Hindi niya ngayon nakamit yung ustisya na dapat nakamit ng mamamayan doon sa pag-alipusta ng kanyang kabangbayan. Saan bigyan natin ng mas dagdag na emphasis? Bagang nabanggit nyo na kanina, gaano ba ang importansya nitong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon, at mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa? Hanggat maaari lang, siguro sa susunod na pagdinig, huwag na itong lumutang eh. Kasi hindi na rin matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan ng testimony ni Gutesa.
Ayun, oho. Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa Tama. pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating Sa Senado. kapulungan. Opo. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At oho. sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Oho. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong mga Opo. taong ito, Oho, nagsama-sama sila para sa ganun, i-discredit nila. Oho. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang Testimonya. testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya, halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siyang nagdala ng pera ron Opo, oho. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag eh. Oho. Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Oh, nakita nyo mga kababayan? Pinatawag ba ni Ping Lacson si Eric Yap na nakita ni Orly Gutesa na nagdala ng pera? Dito nyo makikita mga kababayan na, talagang merong tinatago itong si Ping Lacson na malaking buhaya na tila ngayon tinatrabaho nila, pinaproject itong si Orly Gutesa para, kita nyo, sabi ni Marcoleta, mas gugustuhin nila na nagtatago na lang ito kaysa lumutang. Kasi nga mga kababayan, meron talagang laman, mabigat ang daladalang bagahe, ebidensya ni Gutesa. Dahil sa kanya, malulutas ang sinong nagtatago, sinong magnanakaw ng kalabaw, ng kambing, ng kabang-kabang palay ng bayan. So sabi ni Marcoleta, si Marcoleta or si Gutesa ang the most credible na witness dito sa loob, dito sa kasaysayan na ito. Siya talaga ang sinisiraan, dinidiscredit, pinagkakaisahan. Kaya mapapansin natin mga kababayan, the more nasiraan nila si Gutesa, the more naman na naniniwala ang taong bayan sa credibility. At talagang totoo si Gutesa na kahit anong paninira nila, 'di ba meron pang lumabas sa FB na sinasabi na bumaliktad, na pinilit lang daw ni Marcoleta at ni Mike Defensor para kumanta, para siraan ang reputasyon ni Saldico at ni Martin Romualdez. So yun yung yung balita kahapon na topic natin, na nalaman natin ayon sa ating pag-iimbestiga ng masusing mga pangangalap ng mga ebidensya. Yung page na yon ay anti-Duterte. Talagang pinagtatakpan nila yung mga totoong buhaya dito. Gaya ng ginagawa ni Ping Lacson, mga kababayan, na imbes na habulin ng magnanakaw, si Gutesa yung yung hinahabol na gustong parang lumalabas dito, siya pa ang may kasalanan. Kasalanan pa niya na magsumbong. Ala ka, mga kababayan ko. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, dyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo, oho. Tama ba, Estrada? Tama po, opo, oho. At saka Mark Texay. Oho. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Oho. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung Oho. totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Oho. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala. Yun ang sagot doon sa tanong mo. Opo. Credible, kaya pinipilit nila. Ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa, ito yung pinakahuli ngayon. Opo. Kahapon lang yata ito.
Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, Sa'yo, eh. para gibain. Ang tindi, Kasi no? talagang matindi yung kanyang ano eh. Oho. Matindi ang kanyang pahayag at very credible. Oho. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. Kaya pa lang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement, Binantaan siya eh. magtatago din talaga ako. May gusto siyang puntahan siguro, puntahan siya para siguro takutin, para sa ganun o kaya operan siguro. Lahat gagawin nila para sa ganun ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. Oho. May bantakin nyo, mismong tagapagsalita. Sabihin yung buong pamunuan ng Philippine Navy na nasa sa ilalim po niya ang Philippine Marines, abay nagpa-press con pa para lamang sabihin hindi namin kinukupkup itong si Gutesa. Sapagkat parang 2021 pa yata na ito ay retiro at wala na po kaming kaugnayan, anumang kaugnayan dito kay Gutesa. Yun po. Harinawa. Harinawa. Ganun ang lumabas na katotohanan. Pero, ang alam ko, base na rin sa pagsasalita ni Mike Defensor, mga katropa niya sa Marines. Hindi naman niya sinabing mismong opisyalis ng kasalukuyang pamunuan ng Philippine Marines. Opo. Talaga naman, mukhang ganun nga po ang mangyayari dyan. So, yun pala. Ngayon natin naunawaan at sana nare-realize din ng ating mga taga-subaybay sa kaya ko po pinabigyan ng emphasis sa inyo para ma-realize nila, ganun pala. Kaya pala ganun ang tindi ng pagsira sa kredibilidad nitong si Gutesa. Damaging pala. Ito ang pinakamabigat. Opo. Na pahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Orly Gutesa. Para sirain. Para sa ganun, pahinain yung inilabas niya na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan. At ang paraan na ginamit nila ay puro kasinungalingan. At meron pang lumutang na hinuha. Nako, yan anya, 30 minuto bago yung aming pagdinig, dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta, kitang-kita namin sa CCTV. Parang napakalaki yan yung parang ang dating. Nako, tinuruan yan. Kaya, parang ganun po ang gustong ipinta sa isip ng tao, O mga kababayan, nakita nyo. Ganito po ang gustong palabasin ni Ping Lacson. Nakakabwisit si Lacson, ano? Isipin nyo mga kababayan, parang pinapalabas niya, kagagawan ni Marcoleta ang lahat. Hinila lang si Gutesa, itinanim, tanim witness. Anong mapapala ni Marcoleta? Magagawa ba yan ng isang Marcoleta? Naku, Lacson! Bakit inggit na inggit ka kay Marcoleta? Sa tuwing meron siyang ilalabas sa pasabog, hinaharang mo. Ano ka ba talaga, Lacson? Dati, gustong-gusto ka ng taong bayan. Kasi nga, matapang ka eh. Walang kinakatakutan na ginagawang trabaho. Pero ngayon, anong ginagawa mo, Lacson? Imbes na tulungan mo si Marcoleta na matuntun, makita ang tunay na mastermind. Pero anong ginagawa mo, Lacson? Kayo na mga basher na naninira dito sa pagkatao ni Gutesa, anong ginagawa nyo? Mga Pilipino ba kayo? Di ba mga kababayan? Lalo talagang paninindigan ni Marcoleta ito na the most credible na witness itong si Gutesa kasi nga sinisiraan nila. Lahat po ng bala ipuputok kay Gutesa para masira ang pagkatao at madiscredit yung sinasabi niya dito. Di ba mga kababayan? Nakikita nyo naman ginagawa lahat ng kanilang mga pamamaraan. Binobomba talaga si Marcoleta at si Gutesa at si Mike Defensor dito para siraan o masiraan ang loob. Sa tingin nyo, masisiraan ang loob si Marcoleta? Lalong sisindi ang dinamita niyan. Mame, biglang lumutang niya si Gutesa, yari itong si Ping Lacson na nag-aabogado sa mga magnanakaw na nangaharang, hindi naman abogado. O kita nyo mga kababayan,
tama pong sinasabi ni Marcoleta na pilit nilang sisiraan itong si Gutesa para pahinain ng loob, para umatras. O, kita nyo. Lahat ginagawa, pati Philippine Navy, nagpa-presscon pa, pati yung sinasabi ni Ping Lacson na nakita si CCTV. Parang sinasabi ni Lacson na gawa-gawa ni ano yan, tinuruan ni Marcoleta yan, para kung ano-ano. Nako, Lacson, gumising ka na, Lacson! Gumising ka na sa katotohanan. Sirang-sira ka na. Tatandaan ka namin na hindi ka na mananalo sa susunod na eleksyon. Hindi ka namin iboboto, sa totoo lang. Ganun nga ang kanilang patakaran eh. Oho. Para bang kasalanan ba, krimen ba, na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador? May usapan nga kami. Di ba? Nauna ko nang sinabi yun at ipinahayag na. Sabi ko, o sige, hindi kita kilala. Ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito, This 11/11, gear up for a Lasmo. O, nakita nyo mga kababayan, ang mga kabalbalan, kalokohan ni Ping Lacson para siraan din si Marcoleta. Diyos ko Lord, imbes na tumulong itong si Lacson, itong nagpapabagal ng mga investigation para ma-resolve ang kaguluhan ng pagnanakaw eh. Kita nyo naman mga kababayan, ginamit ang Blue Ribbon, ginamit ang ICI para i-delay ang resulta ng investigation dito. Nakakabwisit. Tuloy pa natin. Panotaryo mo, sana, para ganap kong mapaniwala na talagang, yun ay sarili ko lang naman dyan. Ano? Opo. Kesa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa natin. Abogado, sa practice niya po yan. Notaryado yan, at least, yung draft mo ay na-convert into a public document. Opo, may kumpiyansa. Ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma, anong magiging problema doon? Kung halimbawa hindi siya, pero meron kang pinapirma, ang problema ninyong dalawa, yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama. Hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawala ng bisa yun. Sapagkat humarap ka eh. Opo. Nanumpa ka din sa kanila eh. Yan ang usapan dyan. Yun pala. Yan kasi ang mahirap mga kababayan pagka yung isang senador hindi abogado, maliit lang ang nalalaman. Yung mga legalities, wala yan. Bira ng bira yan. Si Lacson, pulis yan eh. Investigator yan eh. Hindi nalalaman ang legalidad. Nakita niya naman parang Erwin Tulfo. Balita si Erwin Tulfo, masisibak bilang senador eh. Ayon sa kanyang citizenship eh. Yung co-waranto. Dahil sa kayabangan, makakarma. Itong si Ping Lacson, anong ginagawa? Diba kung ano-anong binabato kay Gutesa? Na kung ano-anong mga paninira. Diba mga kababayan, ginagawa lahat ng paraan para siraan si Gutesa para hindi lumutang. Diyos ko Lord, sasabihin pa nila bumaliktad. Walang iya. Walang iya ang nangyayaring ito. Pati yung lugar na pinagkitaan niyo pati restaurant pinayata yung mga video footages para bang merong, is there something surreptitious? Oo. Halimbawa, sabi ko sa kanya, okay, panotary mo yan at kung talagang buang loob mo, nakapag-isip kang mabuti, pumunta ka ako sa Senado bago mag-alas 9. Ayan, Dahil sa mag-uumpisa ka ako ang Blue Ribbon Committee hearing ng alas 9. So ngayon, dahil yun ang usapan namin, ako naman, nagbabakasakali, baka nga dumating. Sabi ko sa isang staff, merong isang tao na gustong tumestigo, ganito yung pangalan niya. So isa sa inyo, umalalay, baka sakaling dumating, pumoste kayo doon. Ayun. So, ayun. Kumuha raw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka nang pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap Kayo pa. Senador Lacson, makinig ka kay Marcoleta, alangan ikaw ang puntahan. At si Tito Soto at Erwin Tulfo. Mag-isip-isip ka kung may utak ka pa. Nakakabwisit ka, Lacson Siyempre, ang sinadya ni Gutesa, si Marcoleta. Di nag-iisip ito, nakakabwisit
Imbes matuwa kami sa'yo. Nabibwisit kami sa'yo eh. Lacson eh. Para bang pinapalabas mo si Marcoleta may kasalanan dito eh. Para bang pinapalabas mo si Gutesa, talagang ano eh, sinungaling eh. Para bang pinapalabas mo dito na walang katotohanan ng mga sinasabi. Parang pinapalabas mo dito na ano eh, na nanggagago lang si ano eh, si Marcoleta at Gutesa dito eh. Sino kaya ang sinungaling dito? Mga kababayan ko. Eh mga pinapalabas ni Lacson parang ginagagawang mga Pilipino eh. Ginagawang tanga, ginagawang illiterate, ginagawang hindi makaintindi sa mga issue na ito. Diyos ko Lord, mga kababayan, nahahay blood naman ako. Pigilan nyo ako, mga kababayan. Ay nako. Kasalanan ba yun? Ang una kong tanong ganito. Sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador? Tama. Nasa regulasyon ba namin ito? Tama. Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? Eh, lahat naman. May authority ka ba na gawin yun? Nako. Makakarating tayo sa usapin na yan eh. Sino ka? Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Ng kapwa yung senador, ano? Di ba? Ano? Oh, Lacson, nakinig ka. Nakikinig ka ba, Lacson? Eh, ikaw kasi napakayabang mo, Lacson ka eh. Eh, kala mo kung sino ka. Nang agaw ka ng Blue Ribbon Committee chairmanship, pinagtulungan niya si Marcoleta. Ngayon naman, ginagamit mo yung position mo para pakialaman yung mga bagay-bagay di mo na trabaho. Pati mga CCTV na bawat kapihan, alam mo. Pati mga pagpasok ng mga tao sa mga opisina ng mga katrabaho mo na senador, pinapakialam mo. Pakialamero. Sabi ni di ba? Sino ka ba? Lacson, sabi ni ni Marcoleta eh. Ayan, gisado. Pinag-dribble lang ni Marcoleta itong si Tito Lacson na ito eh. Kasi nga, hinaharang ang katotohanan. Saglit lang, Sen, ha? Oo. Higip muna kayo ng kapet. Meron lang tayong mahalagang paalaala. May paalaala po kasi ang Department of Health sa publiko. Laging unahin ang kaligtasan sa kalsada. Malaki. So yan mga kababayan, ano masasabi nyo? Sino ang totoo dito? Si Ping Lacson na hinaharang lahat ng mga testigo ni Marcoleta para malaman ang katotohanan? O itong si Ping Lacson na kung ano-anong ginagawa para i-discredit itong si Gutesa at Marcoleta? Sinong totoo? Mga kababayan, sabihin nyo ang inyong mga reaksyon, mga sari-saring mga reaksyon dito. Bakit hinaharang ni Senador Ping Lacson itong si Gutesa at Marcoleta? May tinatago ka ba? Lacson, may tinatago ka? Yan ang tanong ng taong bayan. Bakit? Ikaw ang problema dyan. Bumaba ka na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ibalik si Marcoleta para may mapatunguhan ang investigasyon na ito. Sawang-sawa ng mga Pilipino sa mga palabas nyo. Ginagawa nyong bulagaan ang nangyayari dyan. Walang natutuklasan na totoo kasi may humaharang na senador na protector ng magnanakaw ng kalabaw. Yan ang sinasabi ng mga komento dito. Salamat po. Yan lamang. Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po.